Good morning guys and welcome to my vlog. So the video for today is magluluto po tayo ng chicken soup o yung tinatawag na sopas. So kahapon bumili po ako ng iba't ibang ingredients ng aking sopas na lulutuin today. So dahil last week ko pa siya planong lutuin kasi meron na po akong chicken. Kasi last time na nagluto ako ng adobo, may tinira akong chicken for the sopas. Tapos bumili ako ng nakaraang linggo ng hot dogs, tapos macaroni, and Argentina corned beef. So kahapon ang binili ko lang is itong gatas. So kung nakikita nyo guys, itong gatas po yung aking ginagamit panglagay sa sopas ko. Hindi po ako gumagamit ng ating tubig na pangsabaw. Tapos, syempre, repolyo, half lang po siya. Tapos bumili na ako ng carrots. Kasi plano ko kasi gumawa ng carrot juice. Tapos, kasi hindi na nga po ako nagkakanin sa gabi. Tapos, syempre, sibuyas at bawang. Ayan. So, ayun, tapos bumili na ako ng magic sarap. Tapos, no cubes. So, mag-start na po ako magluto for today. Dahil morning pa lang ngayon. So, kagigising ko lang 5 minutes ago. So, kape muna tayo. Gagawin ko lang po is yung, ihiwain ko lang po muna itong ating repolyo na dito. So dito ko po siya ilalagay sa ating kaya. Hindi na po sana talaga ako magluluto ng mga ng sopas. Naisip ko kasi yung chicken na tinabi ko, masasayang lang po kung hindi ko siya gagamitin. Kasi nag-start na nga po akong mag-diet. Diet talaga. So nag-start na po akong magbawas ng timbang. Para pagbalik ko po sa trabaho, yun, medyo nakapag-adjust na yung katawan ko. So, liwain lang natin itong repolyo. Hindi natin siya uubusin, guys. Kasi pwede natin siyang ulamin for the next. So, dahil meron pa akong isang lata na corned beef. So, pwede ko rin siyang iluto for the sardines, diba? Lutuin ko lang siya ng 1/4. Kasi masyado na siyang marami sa lutay. Kasi konti na naman lulutuin natin. Actually, yung sopas ko, dalawang pack yung ginamit ko. So, dahil konti lang naman yung lulutuin ko. Nag-crave lang po kasi ako sopas. Yun. Kasi nung last time, nagluto si Madam Rini ng sopas. Kaya hindi ko na po tinuloy yung pagluto ko ng sopas. Hindi kasi ako sa sopas. Usually ito yung mga niluluto ko nung nasa Dubai po ako. Ito naman po natin ang ating carrots. Ayan guys. Sa Pilipinas po kasi hindi bihira lang talaga ako magluto ng ganito-ganito kasi sobrang mamahal ng mga rekado sa Pilipinas. Pero masarap kasi mga nabibili mong gulay, puro fresh pati yung mga karne-karne, diba? Kaya masarap talaga magluto pag sa Pilipinas ka. Alam niyo po guys, isa ito sa mga namiss ko. Every time na nagluluto ko ng mga nag-crave ako na gusto kong kainin at ako nagluluto, nanimiss ko yung gumawa ng mga ganitong content. Content ko lang naman kasi puro personal life lang naman kasi, personal vlogs lang. So, kung may manood, ganun lang, okay lang. Kaya po sana po yung mga vlogs po sana sinusuportahan niyo po. Nakaraan, diba, nag-vlog po ako, sabi ko ituturo ko kayo dito sa bahay. So, after na lang siguro ng pagluto ko nito, next vlog, kasi meron pa akong isang vlog na ginawa, hindi ko pa na-edit. Yun lang po kasi ang katalasan, nakakatamad lang po talaga mag-edit ng mga videos. Lalo na kapag medyo busy ka sa trabaho. Ganon. Minsan, napapaisip ka kung ano pa ba nga susunod mong iba-vlog. Ganon. Medyo nag-a-adjust ako sa pagbablog ngayon kasi first time ko kasing nag-upload ng mga videos na dito talaga sa Facebook na nag-upload. Hindi na po sa YouTube ko. Pero minsan din, nag-upload din ako doon for my continuation lang sa vlog. Alam niyo guys, ikikwento ko po sa inyo bakit nga ba ako nahinto sa pagbablog. Total habang nagbabala tayo ng carrots. Ayun guys, nahinto po ako sa pagbablog back on 2020, mga panahon ng pandemic. Kailangan ako makapag noon, nung pandemic na yon. Tapos, hindi, 22. Noong 2022, yun. Kasi, makakapag-vlog pa pala ako ng 2020 hanggang sa 2020 po na monetize po ni YT yung aking channel. Dahil sa tulong na rin po ng aking mga kaibigan at ka-group po dyan sa Dubai, kaya po na madali po na monetize yung aking YT channel. Una, ang ganda-ganda ng mga vlogs ko, talagang inayos ko, inaral ko ang pag-i-edit. Dumating pa sa time na talagang bumili pa ako ng laptop na expected ko magagamit ko sa pag-i-edit ng mga videos ko. Kaya pala unang hindi ko rin nagagamit. Yun. Nagagamit ko lang pag nagla-live lang ako, nagla-livestream ako sa YT. Hanggang sa dumating yung time na naging busy na ako sa trabaho. Tinamad na akong mag-edit ng mga video, tinamad na rin akong gumawa ng content ko. Kasi iisipin mo, ano pa bang mga content na pwede mong gawin, diba? So, dumating din yung time na kailangan ko magtipid-tipid. So, kadalasan kasi sa mga content ko, puro magagastos, bili dito, mukbang dito, mukbang doon. Parang gano'n. Maiba naman siya, gano'n. Pero, nakaka-aliw, nakaka-enjoy po. Kasi, marami po ako napupuntang lugar, marami akong nagagawa, nakakain, nabibili, gano'n. Kaya sabi ko, stop lang muna kasi wala akong naiipon. Instead na akala ko yung pag-vlog ang kakatulong sa akin, hindi. Mas lalo pang nadadagdagan yung aking budget sa mga dapat kong bilhin. Diba?
hindi ako gaanong nakakasahod pa kasi medyo mababa pa na. Kasi sa YT kasi meron po sila tinatawag na minimum. So kailangan kukuha mo lang yung sahod mo kapag naka-target ka ng $100. Pero sa YT ko naman, nakakasahod na ako doon. Siguro naka 3 times po akong sahod doon. Sahod ko noon, siguro naka 2 digits lang ako noon kasi lagpas sa 200 plus po yung aking sahod. 200 plus. 100 US dollar. Ang second po, naka 100 plus lang. Mga nasa 105 lang yata yung pangalawa kong ano. Tapos yung yung huli, naka 100 sakto ako noon. Tagal kong hindi nakapag-upload ng mga videos noon hanggang sa nakapagbakasyon ako sa Pilipinas back on 2022. Tapos, nung mag-upload ako ng video nun, kasi syempre pag nagbabakasyon ako, nagbablog na po ako nun. So, doon lang po ako sa Pilipinas nakakapag-vlog. Mag-upload po ako, nag-check ako ng email ko, dahil ko nare-receive doon sa email ko, galing kay YT. Ayun nga po na, ini-inform lang po ako nila na ilang months na pala siyang na-demonetize. So, na-demonetize po yung aking YT. Kaya po, isa yun sa mga rason kung bakit tinamad na talaga ako mag-vlog o mag-content. Siyempre, nung tumira ako ng 2024, talagang pinurso ko na talagang hindi na mag-vlog. Yun. So, talagang, ang tagal ko, halos isang taon ako mahigit sa Pilipinas, pero hindi ko na talaga siya naisipan mag-vlog. Tapos, ibinenta ko na yung laptop ko, binenta ko na yung camera ko. Yun. Yung ginagamit ko sa pag-vlog, binenta ko na po yun. Kasi hindi na nga po ako nakakapag-vlog eh, parang ayoko na nga po eh. Kaya nung dumating ako dito sa Saudi, alam mo yun, hindi ko na maliinggit, pero parang nanis mo lang na mag-vlog ulit. So, sabi ko, bakit ko nga pala hindi gawin ulit yung pag-vlog? Kung hindi man mag-level up yung aking mga videos, o hindi man ako sumahod, at least, yung i-share ko lang yung mga nangyayari sa akin dito sa Saudi. At least, meron po akong mapapanood kapag tanda ako, may mapapanood ko yung sarili ko na, may vlog pala ako sa Saudi, o hindi lang sa Dubai. So, kaya yun. Kaya naisipan ko ulit mag-vlog. Actually, yun lang naman ang purpose ko before bago ako mag-start mag-vlog sa Dubai. Yung sabi ko, gusto ko pagtanda ko, mapanood ng mga kamag-anak ko, may memories pa ako makikita. Kasi sa panahon ngayon, bihira ka na lang talaga makakita ng mga memories na through picture, through videos na sa Betamax, ganyan, DVD, lahat na sa social media na eh. Kaya sabi ko, na-inspire ako. Kita mo, nung namatay yung tito ko, at least, may souvenir ako na sa mga vlogs ko nakasama sila. Nawala man ako sa Dubai, at least pag napapanood ko po yung mga vlogs ko sa Dubai, parang alam niyo po yung bumabalik lang sa akin yung okay, napuntahan ko na dito. Pero may mga part din sa Dubai na hindi pa ako nakapag-vlog, hindi ko pa napuntahan. A few moments later. Ayan guys, naglagay na tayo ng ating mantika. So, ilalagay na po natin yung ating bawang. Kaya lang natin siya naging brownish o golden yung ating bawang. Saka natin ito sunod yung ating sibuyas. Next, yung ating chicken. Timplahan na natin siya ng asin. Okay. Inisan natin siya. Kaya lang natin siya masabot na maayos. Check na natin. After natin ilagay yan, ilagay naman natin ang ating hotdog. So, ating hotdog is cheese po siya. Hindi po siya yung ordinary hotdog na kulay pula. Next naman po natin ang ating Argentina.
ating carrots. So, hintayin lang natin siya lumambot. Saka natin ilalagay yung ating macaroni. So, ilalagay natin ating macaroni. Ilalagay na po natin ang ating magic sarap. So, ready na natin yung ating niluto. Sarap. Tikman natin yung sarap. Tignan nyo guys yung sabaw. Napaka-creamy niya. Napaka-creamy niya. Kasi hindi ko siya nilagyan ng tubig. So, ang nilagyan ko is yung isang box na ng gatas. Tsaka usually yun ang ginagamit ko guys kapag ako nagluluto ng sopas. Hindi ako gumagamit ng evap na ganyang isang lata lang o dalawa lang. Mas maganda kasi yung isang buo, yung marami na siya, puro gatas, wala kang lalagyan ng tubig. Ganun. So, yun ang madalas ko ginagamit nung nasa Dubai pa ako. Kasi, kaya, yun. Tapos, kapag natutuyo yung sopas, hindi siya ganun yung dry na dry yung pinaka-pasta niya. Kasi, creamy. So, purong gatas po talaga yung, gatas talaga yung ginamit mo, hindi ka naglagay ng tubig. Kaya, hindi nagdadry yung ating pasta. Kahit na matuyo siya, pa rin siya, nagiging creamy pa rin yung ating sopas. Sa gulay niya, pack pa rin siya kasi hindi pa naman siya totally lutong-luto. So pagkatambag ko ng gulay is tinakpan ko lang, tapos nihit ko lang konti, tapos ayun, pinatay ko na siya. Sa kanya naman, ayun, dahil matagal kong sinangkot siya yung chicken sa mga bawang tsaka sa sibuyas. So talagang lutong-luto yung pinakaano niya.
Hindi na ako nagdagdag ng ano nito ng mga salt o any kinds of ingredients na seasoning. So kung ano yung nakita niyo sa video, yun lang din yun. Hindi na ako nagdagdag. Kung nagdagdag man ako siguro yung paminta kasi nagkulang sa paminta. Ayun. Tapos guys, kapag natuyo na siya, ngayon pwede niyo siyang lagyan ng tubig. Kung gusto niyo, hot water na lang siya, pwede niyo siyang lagyan ng tubig. So kung nakipansin niyo sa videos ko, yung pasta, iginisa ko sa manok tsaka sa mga ano, hindi ko siya muna nilagyan ng tubig. Actually, hindi ko talaga siya nilagyan ng tubig. Kasi mas masarap talaga kapag gatas talaga yung nilagay mo. Dito na po natatapos ang aking video for today. So sana magustuhan niyo po ang aking episode today. So sana po samahan niyo po ako sa aking mga next vlog journey. Sana po supportan niyo po ang aking page na Maki Villamor. Yun lang po. Please follow and like and share po. Salamat po. Bye-bye.